Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So ngayong araw po mga ka-farmers, gusto ko lang po i-share sa inyo na itong isang inahin natin, itong una nating mga anak sana, ay wala siyang ganang kumain kaninang umaga. So hindi po siya kumain ng almusal mga ka-farmers, hindi po namin alam kung ano po yung rason. So ang ginawa po namin ay hinayaan lang po muna namin na ayaw niyang kumain mga ka-farmers, pero binibigyan po namin ng dahon ng saging para at least meron po siyang makain. Hapon kasi, nang magbigay kami ng hapunan sa kanya, marami po yung naibigay na feeds. Then baka isa yun sa rason na wala siyang ganang kumain. Ang ginawa kasi namin mga ka-farmers, dahil marami pa kaming starter feeds na naiwan at naubos na po yung mga panglitsunin natin, ay inihalo namin yung starter feeds sa gestating feeds para ma-consume po sana mga ka-farmers. So 50% na gestating at 50% na starter feeds. Pero I don't know kung yun po ba ang rason, dahil the same feeds lang naman po sila mga ka-farmers. So for me, wala naman yung epekto. So suddenly po, kaninang umaga ay ayaw niya pong kumain ng almusal mga ka-farmers. Then napapansin namin na marami po yung suka niya dito sa sahig mga ka-farmers. So nagsusuka po siya at ayaw niyang kumain. So ang ginawa namin ay hinayaan po muna namin, pero binigyan namin ng dahon ng saging. Then after ilang oras po ay binigyan ko po ng uling mga ka-farmers. Pinakain ko po siya ng uling. Uling kasi isa siyang organic na gamot at yan din po ay ginagamit ng mga sinaunang tagapag-alaga ng baboy mga ka-farmers. Noon pa. So binigyan ko ng uling. Then after 3 hours ay binalikan ko siya dito. Binigyan ko ng kangkong. So yung uling ng kahoy po, naubos niya. Then after 3 hours, binigyan ko siya ng kangkong. Then nung napansin ko na kumakain na siya ng kangkong, binigyan ko ulit ng kaunting gestating feeds. Dry po mga ka-farmers. At yun po, kinain niya. Ngunit, ayan, makikita nyo mga ka-farmers, merong gestating feeds na basa, pero parang ayaw niyang kumain ng basa mga ka-farmers. Gusto niya po yung dry. So, parang na-overfeed siya kahapon, kaya siguro wala siyang gana kumain kanina mga ka-farmers. Nalulungkot talaga ako kasi, ayan, makikita nyo, malaki na po yung tiyan niya mga ka-farmers. At sayang po, akala ko kasi nilalagnat siya. Then, mahirap kasi kapag nilalagnat ang buntis na baboy. Although, meron pong mga gamot mga ka-farmers, pero as much as possible kasi, kailangan na yung ating mga baboy ay malusog. Kailangan na hindi makaraan ng mga pagkakasakit habang nagbubuntis. Yan po talaga yung pinag-iingatan natin mga ka-farmers. Pasensya na po talaga kayo na meron dumi yung kanyang pangatawan dahil hindi pa po natin yan linisan mga ka-farmers dahil hindi po natin alam yung main reason kung bakit merong time na wala siyang ganang kumain kanina. So pag bumalik na yung gana niya, dyan pa natin yan lilinisan ng mas maigi mga ka-farmers. So nagpapasalamat po talaga ako na at least kumain na po siya mga ka-farmers. Hindi na po talaga ako makaalala na ayaw niya talagang kumain. Pero yun lang sa ngayon, yung basa na feeds hindi niya kinakain. More on dry po yung kinakain niya mga ka-farmers. So, ayan po, makikita nyo po naman na yung mga dry lang po yung kinakain niya, yung nasa tubig na feeds, ayaw niya pong kainin mga ka-farmers. So, ang gawin natin sa ngayon ay more on dry feeds po muna tayo dito kay Mama Pig. Manganak pala ito siya mga ka-farmers, mga end of June. Yung ganito kasing mga inahin, very sensitive po sila mga ka-farmers. Yun nga, ang laki ng kanyang tiyan. Iwan ko lang kung tamad lang ba siyang tumayo. Dahil simula nang lumaki yung kanyang tiyan mga ka-farmers, naghiga na lang siya or nag-uupo. Hindi na siya ganun ka-active. So, isa yan sa characteristic ng ganitong breed mga ka-farmers. Large white po ito. So, minsan, meron talagang mga panahon na ang ganitong breed kapag nagbubuntis ay walang gana kumain. Kaya, tayong mga tagapag-alaga ng ganitong baboy ay merong time na ma-stress talaga. Dahil very sensitive po sila. So, sana ito ngayon mga ka-farmers, patuloy na po yung pagbalik ng gana niya sa pagkain. So, sa ngayon, yan lang po muna yung update na maibigay ko. Basta yung ginagawa ko po mga ka-farmers ay nung hindi siya kumain, pinakain natin ng uling. At nang mapansin natin na kumain na siya ng kangkong, ay binigyan natin ng dry na gestating feeds at ayun, kinakain naman po. Pero yung basa na feeds mga ka-farmers, ayan, iniiwan niya po. So, yan lamang po sa ngayon ang maibigay nating update mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.